The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The views and opinions. Ayan, good afternoon to all our listeners on air and online across generations. Welcome to today's episode of For Reals. Tune in every Wednesday, 4 to 5 p.m. on Radio Agri 90.1 FM, kasaganan para sa bayan. These are your besties, Akin. And this is Mai. This is the show where Gen Z gets real. No filters, no pretensions, just pure kwentuhan. From the latest chika to real-life struggles to breaking down what people get wrong about us. We're here to keep it light, relatable, and of course, for reals. With that, we posted the slang of the day yesterday and we will uncover the true meaning and use of that word today. Yes, we gathered your comments and you can still share how you use that word in a sentence or in a conversation by commenting on our post. Yes, also please check out the pinned link below in the comment section and share your suggestions and stories that you'd like us to read in For Reals. Yes. And before everything else, we would like to greet our Director 4, Dr. Junicio G. Albendia, Deputy Director Joel V. Dotor, our Division Chief Sir Jong Davalos, our utility, guards, drivers, and our entire Filmec community. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Last episode, we kicked off October, which is also the celebration of Mental Health Month by talking about what is mental health for the Gen Zs. Yes, nagkaroon tayo ng discussions on comparisons between how older generations see mental health versus how we see it. Andyan yung when it comes to awareness and openness, stigma versus normalization, approach to coping, and language and expression between the generations. Doon nakita natin yung development sa views ng generations when it comes to mental health. We also talked about the Gen Z's common struggles and the various ways we cope up with these struggles. Yes. And kung syempre, today's episode naman is still connected with this month's theme of mental health. At ang title natin ay Under Pressure When Life Feels Like a Race. Yes. Bestie Mai, do you ever feel pressured when it comes to life? Siyempre, hindi naman natin maiiwasan yan, no? Of Yung course. feeling na parang lahat may progress na sa career, sa relationship, or sa goals. Tapos ikaw, tayo, ganyan. We still figure things out. Kapag napaisip ka na rin na, am I behind? This episode is definitely for you. Yes. So, first things first. Ano nga ba yung ibig sabihin ng pressure sa buhay ng Gen Zs ngayon? Well, for Gen Zs, pressure isn't just about doing well. It's about keeping up. It's the constant feeling that you need to achieve something big, prove your worth, or meet certain expectations, whether from family, friends, society, or yourself. Yes, marami sa atin lumaki na may mindset na kailangan laging on top of things. Pero sa sobrang bilis ng mundo ngayon, dahil sa technology, social media, at career trends, dumoble rin yung pressure na nararamdaman natin. At minsan, kahit okay ka naman, para bang may kulang, di ba? Parang kailangan mong pang maghabol. Yes, that's life pressure. The weight of always feeling like you should be doing more, achieving more, or becoming more. Pero not all pressure is bad. Meron tayong good pressure versus bad pressure. Good pressure can actually push us to grow. Ito yung healthy motivation. Like studying hard for the exam or practicing for a performance. It challenges us to improve and reach goals naman. Yes, meron palang may pressure May pressure, may good pressure and bad pressure pala. May pressure din na nagpo-push sa atin para Parang isa lang kasi yung pressure na alam na. pero meron palang two types na Oo. nakakatulong din sa atin. di ba? Yes. Pero, kagaya ng sabi natin, kung may good pressure, meron din bad pressure na kapag sobra na, kapag nakakasakal na sa isip at damdamin natin, ito na yung nagiging bad pressure. Ito na yung nagdudulot ng stress, burnout, Burnout, okay. relevant yan later, Burnout. anxiety, and self-doubt.
na instead of pushing you forward, it paralyzes you. You start to question your worth, lose focus, and feel like you're not enough no matter what you do. Ayan. So, ayun nga, no? Last episode na natakal natin yung common types of pressure that Gen Z faces and mas i-elaborate lang natin siya for today. Siyempre, unang-una nating pressure dyan. Sasabihin natin, ang school pressure. Estudyante pa lang may pressure na. Talaga? Ayan. From grade school hanggang college, laging may kasamang pressure ang pag-aaral. Grades, honors, scholarships, lahat may expectation sa atin. Marami sa Gen Z ang lumaki sa mindset na grades define your worth. Diba? Parang ganon. Kapag maraming hindi pumasa or hindi top performer, hindi kasama sa top 10, automatic na may guilt or fear of disappointing others. And with online learning and competition, marami ring students ang nakakaranas ng burnout and mental fatigue kahit nasa bahay lang. Kasi yung iba, syempre, sasabihin, nasa bahay ka lang naman, bakit pagod na pagod ka, Bakit diba? parang hirap na hirap ka? Oo. Ayan, so kahit hindi naman tayo pinapressure talaga ng kahit sino, nandun pa rin yung self-assessment and pressure talaga na kailangan may award ka man lang or any recognition, ganyan. Yes. Ikaw, na-experience mo ba yun? Ma-pressure? Siguro within myself lang. Pero sa parents naman, wala namang pressure na gano'n. Salamat sa mga magulang ko. Pero hindi mo talaga may kakaila na different people, may different upbringing na meron talagang may pressure sa talaga. school. Pero same in my experience din naman. Parang hindi naman pressure yung mga parents or kapatid, ganyan. Pero sa sarili ko na lang, nakikita ko yung mga kapatid ko. Siyempre may mga kuya ako, may ate ako. Valedictorian, tapos lumalaban sila sa MTOP. So parang self-assessment talaga na, dapat ako din kasi kapatid nila ako eh. When it Parang comes to yourself. Oo, tapos parang ang hirap na a-awardan sila, tapos nakatingin ka lang, ganyan. Yung iba, okay lang din naman siguro, pero kasi sa akin, yung pressure ko sa sarili ko, iba talaga. Ayan, sabi nga ni Ate Aiza, low pressure. No pressure. Ate, iba. Mang Tani. Ate Aiza, hindi. Sa ibang ano po ata yung pampag-asa yan ate. Sa ibang program po siya. Low pressure. To school pressure. School pressure to, hindi siya low pressure. Sana hindi na pressure, parang hindi na pressure to si Ate Aiza Hindi nung na pressure high school, yun. nung elementary, high school, or college eh. Oo, pag estudyante ka talaga, hindi mo rin maiwasan na mapagdaanan yung pressure talaga sa studies mo, di ba? Oo. Kung hindi man, katulad nga sa case mo, sa siblings mo, pwede rin sa peers mo, sa friends, sa classmates. Yung ang taas lang nakukuha nilang grades, ganyan. Tapos ikaw, wala. Pagsak, ganyan. Oo, tapos para yung mga friends mo kasama sila sa honors, tapos ikaw, muntik na, pero hindi pa rin talaga umabot. Kasi di ba yung batch natin, hindi naman natin totally naabutan yung with honors, ganyan. And pwedeng yung whole class ay with honors. Naabutan natin yung top 10. Oo, tsaka meron din ang pagkakalala ko kasi sa nung college scholar, university scholar. Yung mga president's lister, mga ganyan. Ganun yung ano na Pero, yun nga, parang ang nangyari kasi sa atin dati, kahit gaano kataas yung grades mo, di ba? Halimbawa, 93 ka na. Pero yung pang 10th place ay 94. So, wala ka pa rin sa top 10. Eh, di ba pag hindi ka kasi nasama sa top 10 dati, wala. Di ka na honor, mga ganon. So, parang nade-discourage ka rin at some point, pero wala eh, ganun talaga. So, yun yung mga nararanasan nating common pressure sa school. Tapos yun nga, sabi nga na may expectations sa atin. Yes. Second naman, ito yung dumadating pagkatapos ng school. Ang susunod ay ang career pressure. Yes. May societal expectation na after graduation, dapat may stable job agad. Diba? Oo. But reality check, hindi ganun kadali yun. The job market is tough and social media makes it look like everyone else is thriving in their careers. Dagdag pa dun yung hustle culture na tinatawag, the glorification of being busy and overworking. This kind of pressure can make you feel like you're failing even when you're just taking your time to figure things out. Oo. Diba? Actually, related sa atin to as of now. At the moment. Sa career. Ay, wait lang. Mag-shoutout pala tayo. Shoutout po kay Kuya Jet. Pa-shoutout po. Jet! Si Ate Aiza din, sabi niya, mali pala. Oo, ate. Okay lang yan, ate. May career pressure yan si ate. Eto, baka relevant sa'yo tong Oo, pag-usapan hindi, diba?
Like us, nung nakagraduate tayo, pandemic graduates. Fresh from parang ang sinasabi nila na, COVID-19. yung mga pandemic graduates na yan, mahirapan humanap ng work yan kasi hindi naman nila natutunan talaga hindi tayo kasi nakapag-OJT no, ng face-to-face. physical, yes. So parang yun yung pinaka-challenge doon kasi hindi natin na-experience yung workplace nang hindi pa talaga tayo nag-work and learning process pa talaga siya. So, siguro yun yung isa sa naging pressure sa atin, sa career pressure. And, di ba sabi nga, after graduation, dapat may stable job agad. Usually, ganun naman ang parang, iniisip talaga ng mga tao. Parang ina-expect din, di ba? Nagka-stable job agad. Sa experience natin, nagka-stable na job naman tayo, pero siguro, after sometime, kasi nag-rest. Sa case lang naman natin. Sa case lang naman natin. Pero yung mga friends naman natin, yung iba nating kabatch, nag-work agad sila. And siguro, yun din yung nakita natin na pressure para sa kanila. Na siguro, kailangan na nilang magka-work agad kasi honor ka graduate. Sa ganitong university ka graduate. Sa life, mayroon din silang mga pinagdaraanan sa life na yun nga, need ng Kaya, yun nga yung pressure pagdating sa career na sinasabi na dapat mag-work ka agad ganito, ganyan. Dapat ganito agad yung sahod mo. Oo, di ba may ganon? Tapos parang pag mababa yung sahod, sige, sabi ng ganito ko, wag ko tanggapin kasi mababa lang yung sahod. Hindi ganon. Hindi pala ganon. Yun yung reality check. Mababa ka talaga magsisimula. Mag-start ka talaga from the bottom. Walang unless super may nasuswertehan lang. And itong hustle culture, parang ito yung napag-usapan natin na toxic for the previous generations, di ba? Kasi parang yung overwork, parang may glorification ng pagiging overwork. Kasi sa atin, sa generation natin, ito yung pinaka-big no-no. Diba? Iniiwasan natin. Para mas natutunan natin na hindi glorify. Hindi pala siya normal. Yes. Hindi dapat na hindi dapat nag-overtime ka, ganyan. Hindi naman hindi naman all the time. Hindi yung buong buhay mo, mapapalitan ka sa work. At replaceable ka sa work. Pero yung sarili mo, hindi. Yung buhay mo, yung health mo, hindi replaceable. Ikaw lang ang mag-aalaga sa sarili mo. Kaya, alagaan nyo yung sarili nyo huwag kayong overtime yung off. So, may nakalimutan tayong i-shoutout actually. Si Angel Vergara. And pa-shoutout din kay Ate Jonah na nanonood ngayon. Yes. Shoutout po sa 8 nanonood. Me included. Hello po. Salamat po sa pakikinig sa mga Gen Z na sa ito. life pressures na ito. Paki-share po yung mga life pressure nyo dyan sa comment section. Saang banda kayo na pressure? Hindi. So, ayan. Yung third na pressure naman natin is personal and life pressure. Ito yung pressure to have your life together at a young age. Kailangan may savings, may plan, may direction, kahit hindi mo pa alam kung saan ka pa talaga pupunta. Yes. Gen Zs are often told to find your purpose early. Pero paano kung hindi mo pa talaga alam? That uncertainty can feel suffocating, especially when everyone else seems to be sure with their path. This kind of pressure can lead to an identity crisis or emotional exhaustion from trying to figure it all out too soon. Yes, ito yung feeling ko medyo relevant sa aming ating tao. Hindi naman. Diba? Sa iba't ibang tao. Kasi ito na yung pressure sa life talaga eh. General. Hindi lang siguro sa atin na mga early age, but siguro dun din sa mga nasa later age din na parang ano ba yung gagawin pinagdaanan din nila to. Siyempre. And ikaw, anong masyashare mo sa personal pressure mo, sa life pressure? Ayun, siguro yun nga yung plan and direction ko sa life. Diba? Ang mindset ko kasi, medyo go with the flow lang. Parang chill lang muna tayo. Live the present, parang gano'n. Live for the moment lang. Hindi ka muna masyadong overthink sa hindi pa dumarating, gano'n. So bagay, okay din yun. Kaya lang, yun nga, di ba, may pressure din kasing kasama yun na parang, hindi maiwasan talaga. Ito na lang ba ako, na mag-go with the flow na lang ba ako? Forever na ba to? Parang gano'n. Eventually. Feeling ko, dito naman sa, sa life pressure naman, yung have your life
together, ganyan yung dapat may savings, may plan, may Oo. direction. Ang hirap kasi niya i-figure out kasi feeling ko yung mga older generation, iniisip nila na yung economy natin ay same pa rin ng dati, Oo, na tama. madali pa rin, ganyan. May pressure pa rin na mag-asawa ka na, mag-anak May ka ganitong na, age. na bumili ka na ng lupa or ng Ng bahay, bahay. kailangan may ganito ka ng savings sa account mo. Hindi kasi siya ganun talaga kadali ngayon, Oo, di na sa rin- panahon ngayon. Hindi na rin parang relevant na sabihin ngayon. Usapang ekonomiya pa lang, Diyos ko, ang layo na. Yung sahod natin ngayon, presently ay, kung sahod natin to siguro 20 years ago, kaya. Kaya pa. Oo, malaki na talaga siya. Pero kasi, eto na yung present natin eh. Yes. Hindi na siya kaya. Yung savings mo, na naiipon mo dapat, lumalabas talaga lahat. Oo. Dahil napupunta talaga siya sa needs. And yung inflation nga ng Ang lala, di ba? ng prices ngayon ng hindi lang ng housing, ng food. ng necessities mo. Kaya nga, hindi na carry. Hindi na talaga. Parang last time namili ako, tapos siguro mga wala pang 10 pieces yung pinamili ko, ganyan. Necessity lang talaga. 1,079. Oo, dati yung ganong Parang amount, isang cart na ang siya, dami mo diba? nang mabibili. So, babalik at babalik talaga tayo sa usapang pera. sa totoo lang. Kasi Ayun, hindi yun ang hirap. hindi na talaga kaya. Yun ang unang-unang problema natin sa life pressure. Oo, yun ang unang-unang nape-pressure tayo na dapat ba talaga may pera na ako sa ganitong edad. Kaya ko na ba talaga? Oo, dapat ba? Parang alam ko na kung anong Oo. dapat gusto ko Oo. sa In 10 years future. ba, alam ko na. Ikaw, alam mo na ba kung anong gusto mo in 10 years? 10 years. Dahil dyan sa sinabi mo, napaisip ako. Pero saka ako nasagot sa pag-iisip. Ikaw ba, bestie? May alam mo na ba? Ay, parang hindi ko pa Hindi ma-figure pa. out talaga. Diba? Hindi Hindi ko madali. makita yung sarili ko in 10 years na ganito pa rin or Oo. mas worse pa ba dito yung magiging buhay natin in 10 Kasi years. mag-worsen pa yung economy. Oo, parang tataas pa lalo yung mga presyo. Oo. Ano bang mangyayari sa atin in 10 years? Ayan, lalong i-comment hirap. nyo kung kayo ba, nakikita nyo na ba yung sarili nyo in 10 years, kung ano na ba yung ganap nyo doon. Sa life. Kung mga wala pa kayong asawa or pamilya, tingin nyo ba may pamilya na kayo nun or may bahay at lupa na kayo? May sasakyan na ba kayo? Tingin nyo ba afford pa natin groceries nun? Hindi. Oo, tingin nyo ba yung 5,000 na abot pa sa... Hindi. So, Share ayan. mo yan. Commercial break muna tayo. Kayo pa rin ay nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Agri 90.1 FM, Philmec, kasaganaan para sa bayan. Kung mayroon kayong mga katanungan, mag-text lamang o tumawag sa aming hotline na 0962-119-7445 o mag-message sa aming mga social media accounts at Radyo Agri 90.1 FM sa Facebook, sa X at sa Instagram. Yes, at para naman sa aming YouTube replays, maaari nyo nang mapanood muli ang mga nakaraang episode ng aming mga programa. I-type lamang ang Radio Agri 90.1 FM sa YouTube at i-click ang like, share at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated sa aming latest upload. Yes. Feel na Yeah. ko naman pagiging YouTube doon. YouTuber girls, okay. Yes. At balik tayo dahil Oo. hindi pa tayo tapos sa mga Pressure pinag-uusapang na pressure. yan. Meron pa tayong tinatawag na relationship pressure. Hindi lang yan romantic ha, meron ding family or even friendship, lahat may expectations. Kapag single ka, may tanong, bakit wala ka pang jowa? Kapag may partner ka naman, kailan kayo magpapakasal? Ganon. Relationships. Kapag kasal naman, Anong tanong? sa kailan pagkasal? kayo magkakaanak? Ay, be, ang daming tanong. Okay. Wala ba ang ending ba yan? Sa ganun nga, relationships can also bring emotional pressure, trying to please everyone or feeling guilty for choosing yourself. Even friendships can cause burnout, lalo na kapag one-sided or toxic. Okay. Mga iba-ibang ano natin sa life yan. relationship pressure. Nape-pressure ka ba sa friends? Sa friends, hindi naman. Sa relationship? Sa relationship, Hindi. siguro yung mga family members lang na ano. Kailan kayo magpapakasal? Oo, Yung mga ganon. ganang tanong. Wow, ano yan? As may mga jowa yan. Oo. Ayan, nag-comment na siya. Diyan po ako nakaka-relate sa relationship pressure. May Ano, sabi ni relationship Kay Dan Lee. pressure mo? I-add mo nga yung ano mo, ka-relationship mo kay Dan.
Sino? Si Ate Jana, no pressure at all. Ay, sana all ate. Yan Sana ang all. strive natin. Oo, yan Walang yung pressure. super, gaan lang talaga ng life talaga eh. Yan ang No pressure. Pero Yung kami natin. pressure na as Jens. As Genesis, Oo. eto na kami. Ayan, so yung relationship pressure, ayan nga, yung mga unending questions. Ayan, so kung wala ka pang boyfriend or girlfriend, kailan ka magkakajowa? Bakit? Pag may jowa ka naman, kailan kayo magpapakasal? Pagkasal naman, kailan kayo magkakaanak? Never ending nga. Oo, pag may anak kayo, may plano na ba kayo para sa anak nyo? Oo. Pwede po bang isa-isa lang? Kasi Dahan-dahan we're lang. still figuring out things din naman. So, kagaya nyo, parang, kailan kayo magre-relate? Hindi. Joke lang. Ayan, so may isa pang nag-comment pala. Sabi ni Kuya Jet, ibalik mo sa kanila. Kayo po, kailan naman kayo kukunin? Ipasa ang pressure. Haha, joke lang. Kaya nga, Ayan, actually, pwede mo oo. ibalik yun. Pero di natin gagawin yun. Oo, parang, no. No po. Joke lang Oo. po yun. Hindi, pero kasi yung relationship pressure, hindi siya masyadong pressure kasi parang nagkakaintindihan naman na kayo ng partner mo. And Sa inyong dalawa na yun. yung eh. pressure kasi sa relationship recently ay parang hindi na siya masyadong napapakinggan kasi depende naman na sa inyong mag-partner yun. Oo, sa inyo na yun, labas na ibang tao. Oo, ang pinakamalaking pressure dito ay yung friendship or yung yung friendship or yung family siguro, sa family Oo na din. pressure to provide, or mga ganong moments ba? Tsaka yun nga, may pala tayo, may nag-share. Nakaka-pressure po yung 23 years ka ng NBSB. Anong pressure mo? Huwag kang ma-pressure, be. Alam mo, darating yan. Oo. Kahit cliche pakinggan. nag-advise. Darating yan. Oo. Kasi wag mo siyang hanapin. Hintayin mo lang siya. Pero- Pero pag dumating siya, pupuntang yan. Uy, ganun Dapat kasi. you know how to open yourself. Oo. Nag-advise. Wait, hindi pressure tayo pala doon. Oo. Pwedeng next, na lang. Joke lang. Next episode na natin to. Ay, joke. Hindi natin invalidate yung mga pressure na nararamdaman Oo. ng ating listeners. Hindi. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pressure, Pressure talaga. Oo. Kung nape-pressure ka na 23 years ka ng NBSP, huwag kang ma-pressure. Anong pakailam nila? Oo, hindi rin ibig sabihin na single ka or in a relationship ka. Parang, Walang sumakses nagkakagusto sa'yo, ganon. Or, Oo. di ba sabi nila pag pag single ka raw, parang ka na, ay, mayaman na to. Oo, tsaka free ka, marami Oo. kang pwedeng gawin. Mas matagal pa po yung may crush ako kaysa sa my relationship. It's okay. Okay If you're lang happy yun. with your crush naman, Happy di ba? crush. So, happy? Happy ka ba? Diba? Yun ang tanong. As long as you're happy, you Oo. should do all the things that make you happy as long as wala kang tinatapakang Kahit ibang single tao. ka pa or 23, hindi naman kasi ibig sabihin na single ka ay malungkot ka. Oo naman. Nasa happiness pa rin yun. Nasa Girl. sayo na yun. Oo. Kung kaya Learn mong to find pasayahin yung... happiness within yourself. Yes, makinig ka kay Ate Akin. Naging advice naman na Hindi, pero yun nga, siguro yung pressure dito, relationship pressure sa family, di ba? Lalo na yung mga provider natin dyan, ating mga mga breadwinners natin breadwinner. dyan. Oo. Yun siguro na nakikita nila na nakatapos na ako, may work na ako. Siguro yun din yung isa sa pressure ng career. Kaya Oo. kailangan nilang... intertwined sila. Oo, kaya kailangan nila na dapat mataas na agad yung sahod ko. Kailangan dito na agad ako nag-work, stable na, may savings na, ganyan. Dahil may pinoprovide Oo, sila. kailangan nilang may pag-aralin ba or Oo, kailangan may provide. matanda na siguro ang parents, ganyan, kailangan na ng assistance, mga ganon. So, ayan naman, after ng relationship pressure, meron tayong social media pressure. Bilang mga Gen Zs, ito na siguro yung pinakamalaking source ng pressure natin, no? Every scroll sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook siguro, it reminds you of what you don't have yet. The job, the travel, the body, the love life, and the aesthetic. Social media builds comparison culture. Nakikita mo lang yung highlight reel ng ibang tao, pero nakakalimutan mong may behind the scenes din pala. Yes, of course. Ayan, so that constant comparison can make you lose sight of your own progress. You start living for validation instead of the authenticity. Bilang, Yes. syempre, digital nomads nga tayo, Ikaw ba, bestie, masasabi mo ba na minsan nape-pressure ka sa social media? Minsan talaga, lalo na yung mga
paano ba to? Yung mga nakikita nating mga content creators. Oo, sa syempre, influencers oo. usually. Tapos makikita mo, parang pag sinearch mo kung ilang taon na ba sila, 21, Mas bata pa sa Oo, atin. tapos makikita mo 18. Considering na nandito na tayo sa pa-later, Pa-30s na. 20s na kasi tayo. So, parang iniisip ko, ay, sana nung 19 ako, sinimulan ko rin to. Sana at earlier pa lang, ginaya ko na rin siguro sila, ganyan. So, nag-invest na rin sana ako sa ganito noon. Pero, kasi syempre, regrets na lang talaga yung pwede natin hindi na natin ma-feel mababalik Kasi yun. syempre, andito na tayo sa age na to. Alangan, hindi naman pwedeng bumalik pa tayo sa age na yun para itama or magkaroon pa tayo ng mga bagay na yun. So, pero, syempre may pressure na, hala, yung mga kaidara natin or yung mga mas bata sa atin, may sarili ng sasakyan, may bahay na, may okay na yung life nila, na-figure out na nila, parang ganon, yung gusto na nilang magkapamilya, mga ganon. Pero ako, iniisip ko, at this age, parang wala talaga. Yun So, nga yun yung pressure, di ba? na i-compare mo yung sarili mo. Pero kung iisipin mo rin naman kasi, totoo naman yung ang nakikita lang natin sa social media ay kung ano yung gusto Oo. nilang ipakita. Kung ano lang yung maganda. Oo, yung Diba? behind the scenes, syempre hindi natin alam, hindi natin nakikita yung mga problems na fini-face Oo. nila. Hindi, mga Nag-emotional. siguro sariling challenges Oo. lang talaga din. Pero hindi talaga maiwasan. Yun, siguro yun yung isipin natin na hindi naman lahat ng pinapakita nila sa social media ay yun na yung buhay nila. Oo. May pinagdadaanan din sila just like us and normal na ma-feel mo or pagdaanan mo yung mga pinagdadaanan mo ngayon kasi hindi naman tayong lahat ay we had our life figured out na agad-agad. Oo, hindi tayo sabay-sabay. Oo, may timeline. 'Di ba nga yung iba may nabasa ako eh. Sabi niya doon ay yung iba nagiging employee ng at 35 pero tumatagal sila up to 60. Yung iba nagiging employee at 20 pero hanggang 30 years old lang ang life nila. Parang ganun. So siguro, maniwala kayo sa we have our own timelines talaga. Talaga, syempre. Kasi itong pressure na to, social media pressure, yun nga sabi nga ni Akin kanina, 'di ba? Ang nakikita lang natin dito ay puro magaganda lang. Oo, kung ano nga yung gusto nila ipakita. Oo. Ganun naman sa social media. Tsaka yung mga content creator din kasi, kaya nga content creator sila kasi gumagawa silang content. Para Maganda lang Oo. ipapakita nila. Para syempre panoorin sila, hindi naman sila magpapalabas ng depressing na pinapakita nila yung mga best parts about Oo. their lives, parang yung kaingitan. yung travels, lalo na, 'di ba? Oo, yun. Parang yung generation kasi natin, gustong-gusto talagang mag-travel. Gustong marating kasi na-realize natin yung generation natin na mura lang palang mag-travel. Kaya Kaya naman naman. pala natin. So parang siguro yung iba pag nakikita na ay nagta-travel siya sa ganitong lugar, sa ganitong bansa, ganyan. So may pressure na ay ako din naman, pareho lang naman kami, pero bakit siya nakarating na siya sa ganito, sa ganyang lugar. So, parang, yun siguro yung pressure na makarating ka sa iba and ma-explore mo yung ibang mga bagay. Pero, Yes. hindi naman ibig sabihin nun ay nalilate tayo. Oo naman. Tsaka, ano din nabanggit din kasi dito yung pagdating sa body, sa aesthetics. Oo. Diba? Meron kasi yung insecurities ng Oo. ibang tao pagdating sa physical appearances Oo. din, yung mga ganun ba? Parang hindi siya proud or hindi naman sa hindi proud. Parang medyo may inggit, hindi pressure more like inggit na siya. Na buti pa si ganito, may ganyan, buti pa si ganito yung katawan, body, ganyan. So, Which is very unhealthy. Oo. Kasi ang body mo, binigay yan ni Lord para Oo. buhayin ka. oo. Pero wala din naman tayong judgment sa Oo mga naman. nagpapa-enhance, syempre. Pero, yun nga, parang kung hindi afford, please, wag naman nating i-push na, Diyos ko, uutang pa ba tayo para dito? Wag na, okay. Busy na tayo. Busy na ang lahat. Actually, sa totoo lang ha, walang pakialam yung ibang tao sa kung ano man yung itsura mo. Oo. Ikaw. Unless yung ibang parang problema na ng ibang tao yun. Oo. Bullying na lang talaga. Pero Yeah. ikaw yung mostly may pakialam. So, kung kaya mong magpa-enhance or kung kaya talaga, go. Oo. Pero kung hindi, maging busy muna tayong mabuhay. Yes, tsaka parang may nabasa din kasi ako na nag-stick sa akin ng parang ang ganda lang na yung body mo nga, andyan siya para buhayin ka eh. Oo. Kahit anong gawin mo, kahit
i-hurt mo yung sarili mo. Oo. Tinatry niya yung best niya na buhayin ka. Papagalingin Diba? niya yung mga sugat mo, Ganun nga, mga kaya ganyan. pag Kaya- tayong maging insecure Maging or thankful tayo. sa Na ating healthy body. tayo. Ganyan. Lalo na, hindi lang naman physically, but at least wala tayong sakit. The illnesses is nowhere. Parang ganyan. Wala talaga siya. So, yun. Pwede natin ipagpasalamat yun. And syempre, susunod na pressure siguro natin ay pressure cooker. Sabi ni Faden D. Morales, kasama daw ba ang pressure cooker sa mga uri ng pressure? Oo, ipa-pressure cooker natin yung mga... Si Faden. Ano ba yung pressure mo, Faden? pressure sa love life or sa pressure cooker. Okay. Sige. Ayan. Sabi niya. Unhealthy ang constant comparison. Yun na lang ang masasabi natin. At yun nga, napansin ko rin na yung social media talaga, na-amplify niya yung pressures na to the point of comparison when it comes to timelines din, di ba? Na para bang may invisible race na lahat kasali at ikaw yung laging nahuhuli. Oo. Because of social media, before, we only tend to compare ourselves to friends or people near us. Pero ngayon, we compare ourselves to the entire world. You see other people's success in real time and it messes with your sense of progress. Yes. Kasi nga na-amplify nga ng social media yung ibang tao. Diba, kahit hindi na natin kakilala, wala na tayong Oo. pakialam sa existence nila, pero dahil sa social media, Nakikita nakikita natin. natin sila at ang life nila. At yun nga, nako-compare mo yung timeline mo Oo. sa hindi mo naman kilala. Na parang hindi mo rin naman alam kung ano yung pinagdaanan nila or kung ano yung pinanggalingan ba nila. Ano yung kung buhay niya? mayaman na ba talaga sila dati or mahirap ba sila dati. Pero bakit ganun? Parang ako lang yung naiiwan dito. No, lahat tayo. Yes. Meron din siguro silang aspect na naiiwan din sila, na naiingit lang din Oo. sila sa normal people na, I mean, yung sa mga hindi content creator Sa na. hindi nila kilala, Oo, na ganun hindi naman nila tayo. kilala. So, ganun lang talaga. May kanya-kanyang pressure tayo sa buhay, pero it doesn't mean na nahuhuli ka. 'Di ba? So, ikaw, na-try mo na ba yung ganun? Yung na-feel mo na, ay, bakit ako parang nandito ako pero sila nandun na? Ganun. Alam mo, mali ka lang din. Parang kasi ako sa sarili ko naman, hindi ko, hindi Wala ko masyadong tendency pressure, na oo. mag-compare ng timeline eh. Kasi, ini-internalize ko talaga na, iba-iba I tayo have my talaga. own. Kasi nga go with the flow ka, di ba? Oo, ako lang siguro. Hindi, iba-iba kasi tayo. Oo, hindi siguro. Ako din naman, go with the flow. Pero, looking at my parents, ganyan, yung mga kapatid ko. Kasi syempre, may pagkukumparahan talaga ako eh. Kasi yung mga kapatid ko, nag-work na. Yung isa may pamilya na. So, parang, bakit Doon ganito mo na sila? compare sarili mo. Tsaka yung timeline. Oo, so, at this age nila, ganito na sila, tapos may mga ganyan-ganyan na sila. So, sabi ko, okay lang naman siguro na ganito ako. Oo. Okay lang naman siguro na nandito pa rin ako. Nandito muna ako. Nandito muna. Ayun yung Diba? word. Nandito muna, hindi, nandito pa rin. Kasi Oo. pag pa rin, ibig sabihin, nai-stuck ka Oo. sa isang lugar. Yun yung tingin mo, stuck ka. Oo. Pero hindi, pagdadaanan mo lang yan. So, kapag nandito muna ako, ibig sabihin, okay ka pa dito. Ibig sabihin, settled ka pa dito. Masaya ka. Tsaka you'll get through it. Oo. Yun yung dadaanan mo lang siya, kumbaga. Oo, Ay, may greeting tayo from Ate CF. Hi, ate! Hello, Ate. Thank you for commenting and watching. Oo, at Yes. feeling ko to si Ate Sia wala to masyadong pressure. Kasi pag nagko-comment siya sa morning... Happy lang. Diba? Parang, pero kung may pressure ka, ate, saan yun? I-share mo Comment naman mo. sa amin. Oo. Ayan. So, eto susunod. Nakaka-pressure yun yung... Nakaka-pressure rin Oo. yung cultural and family expectations. Yes. Lalo na sa Pilipinas. May iyak ka na lang talaga, merong by this age mindset. By 23, dapat graduate ka na. By 25, may work ka na. By 30, may asawa at anak ka na. Ay. Hala. Wala. Kapag di mo nasunod, parang may mali sa'yo, kahit totoo namang wala. Meron ding peer pressure designed as motivation where you can hear someone say she's 22 and already a manager or he's traveling the world while working online. Hindi mo naman sila kinakainggitan pero napapaisip ka, should I be doing more?
ayan nga, yung nape-pressure ka sa, yun nga sa Pilipinas din, hindi talaga maiwasan na by age, ganun. Parang na-pressure lang tayo siguro. Ako, personally, na-pressure ako nung, di ba, pandemic nga kasi tayo. So, parang, ang sabi sa akin, dapat makagraduate ka on time, ha? Kahit online yan. So, ako, parang kahit hirap na hirap talaga tayo online na hindi nakasabay ng thesis, mga ganon-ganon. Kailangan ko tong matapos. Parang naano mo sa sarili mo yung, kasi, yung pan-limit, eto na yun. Na kapag hindi ka nakagraduate on time ay, hala, kasi nag-pandemic, hindi ka nakagraduate on time, wala, late ka na ng isang taon. So parang, ano ba yan? Sige na nga, yung effort ko, kahit online yun, nagpupuyat ako, ganyan. Makapag-search lang ng kung ano-ano. Pero, actually, wala namang masama kung malate ka, graduate, madali ka. Kasi, makagraduate ka pa rin naman. Dadating ka din dyan. Oo. Parang siguro, lang siya. Tinatanong din kasi to sa workplace, pero hindi ko din magets kung bakit tinatanong ito sa workplace na ilang taon ka bago makagraduate. 'Di ba? Parang meron din kasi tayong ina-apply. Sometimes may ibang ganon. May ibang ganon na tinatanong, ay bakit kunyari 2018 tayo nag-college and then halimbawa 2023 tayo graduate. Ay 2023 ka graduate, 5-year course ba yung sa'yo? Parang ganon. Hindi siya 5-year course, pero bakit ka nag 5 years? Parang ganon. So, ang back of my head, parang inisip ko, siguro pag ganon, isipin nila, bobo ko naman. Kasi, isipin nila, ay, nag 5 years ako, dapat 4 years lang, kaya naman ng iba. Bakit hindi ko kaya? So, ganon yung mga pressure and insecurity siguro na makagraduate sila on time. Yun, mga ganon. Hindi siguro siya, hindi na siya tinatanong recently, pero dati talaga. May mga ganon. Pero yun nga, parang, dati kasi, when it comes lang din sa, for example, by 30, may asawa at anak ka na, gano'n. Ngayon, parang feeling ko hindi na applicable. Kasi may studies din na, yung more women, parang mas later na sila nagde-decide na mag-anak, or hindi mag-anak entirely, di ba, gano'n. Kasi nga, ever-changing nga naman syempre ang mundo natin at ang mga priorities natin sa life. Diba? Oo, parang may nakita rin ako sa news article yata ito. Ang sabi doon ay, yun nga, yung mga babae ay, yung actually hindi lang babae yung buong generation natin. May nakita rin ako, zillennials, yung mga zillennials and Gen Zs, ganyan. Yan yung mga people na parang sabi nila, ayaw nang magkaanak talaga. Hindi dahil, ayaw lang nila, kundi dahil economy-wise talaga. Na parang ang nakita kong comments doon ay, hindi ko pa nga kayang buhayin yung sarili ko. Hindi pa nga ako makaipon sa sahod ko ngayon. Magdadala pa ba ako ng papakainin ko? Another person into this world. And hindi lang naman pera kasi yung kailangan nung dadalhin mo dito. I mean, kailangan din niya ng healthy mind and body. Education, health, yung food niya for the next hindi lang 18 years for the forever na siya. Hanggat nabubuhay ka, magiging parent ka nun eh. So parang unending talaga siya na once you brought a kid into this world, forever mo na siyang commitment talaga. Yes. So, yung some people, yun nga, siguro mas nagiging economical lang sila sa part na yun na parang hindi naman sa pagiging selfish pero kasi yung mundo nga natin ngayon sa gulo, sa hirap. May mga people talaga na mas pinipili nila na hindi entirely or hindi for now. Hindi muna. Pag nakaipon na lang. May nag-comment actually. Ang sabi ni Ate CM, meron naman daw siyang mga pressure. Kailan daw ako mag-aasawa? Sabi ko lang bukas. Yes. Thank you, Ate. Gagamitin din namin yan. Bukas. Sige po, bukas. Sabi din niya, comparison is the thief of joy. Oo, totoo naman. Ayan. And also, sabi naman. Totoo naman talaga. Sabi din comparison. Pag kino-compare mo ang sarili mo kasi talagang yung parang happiness. Mawawala yung happiness. Kasi parang hahabulin mo lang yung timeline nila. Ayun. So, and ito sabi ulit niya, also, gratitude is a skill. Dapat sikapin natin maging grateful kahit sa maliliit na bagay. If that's so, mas lalo natin ma-appreciate yung big things. Di ba? Nag-share. Oo, tama yan si Ate CM. Kasi,
parang kung hindi tayo marunong makontento, diba? sa Parang maliliit hindi na tayo bagay. magiging thankful talaga sa mga bagay-bagay. Tsaka, kung hindi ka marunong maging happy for the little things, kailan ka magiging happy? Kailan mo i-enjoy yung mga meron ka ngayon, Oo. diba? Yeah, learning to be grateful talaga is very important. Oo. Ayun nga, yung pinag-usapan natin mga pressure na yan Oo. pagdating sa life, sa schools, relationships, and yung in comparing timelines. The truth is, wala naman talagang universal timeline. We all start from different backgrounds with different challenges and opportunities. Some people, they have a head start in life because of their family, because they have the resources, and some people start from nothing and meron din na nagbo-bloom later in life. And that is perfectly fine because that is life. Ayan, Diba? hindi naman kailangan sabay-sabay tayong umarangkada. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Step by step ba? Step by the Paunti-unti. Oo. Sa-success ka. Yes, life isn't a race. It's more like a marathon. Some sprint, some walk, and some take breaks. So, siguro kung taking breaks ka ngayon, it's okay. But we're all moving forward in our own way. Tandaan na everyone's pace is different. And that's okay. Don't measure your progress with someone else's ruler. Yes. Instead of comparing, try celebrating others' wins while focusing on your own path. Progress isn't always visible. Sometimes it's happening quietly inside you. 'Di ba kung hindi mo man nakikita yung growth ng hindi man nakikita ng ibang tao yung growth mo, at least you know within yourself na nag-grow ka. Oo, yun naman ang importante din. Na nag-grow ka. And yun nga sabi din dito na we all start from different backgrounds. Totoo naman, tignan mo kayo mga nepo babies sa mga kontraktor na yan eh. Oo, 'di ba? Talagang May, yung may background opportunities nila. talaga sila agad. Kung gusto nilang mag-start Oo. ng business, andyan, meron Kahit silang... parang they have the ability to fail. Yun Oo, eh. meron Kaya silang may safety business. net. Oo. Yun ang wala tayo. Oo. Kaya tayo nagtatrabaho ng mabuti dito. Ng marangal. Oo. Kasi, yun tayo, parang we start from nothing and nagano tayo Oo. ng malinis. Nag-grow lang tayo on our own. Parang Yes, ganun. kaya yun nga yung comparisons when it comes to other people. Iba talaga, meron talagang head start. Yes. Kasi, yun nga, yung may mga tao na hindi nila kailangan maging breadwinners. Oo. May mga tao But na... for most of us kasi talaga, hindi siya madali. Totoo naman. Paano pag nag-fail tayo halimbawa sa business tapos 100,000 yung mawawala sa atin? We can't afford that. Oo. Pero yung iba maliit lang sa kanila yon. Kaya Yun hindi, yung, hindi dapat na i-compare natin yung sarili natin sa Yes, ibang oo. tao. And yung timeline natin most especially. Because everyone's pace is different nga. And that's okay. Oo. Yan, ganyan talaga May ang sariling life. timeline tayo. Babalik pa rin talaga tayo sa timeline, no? Yung pressure, kung tayo ma-pressure kasi, yung timeline natin ay nandyan lang. Okay. Iba-iba yan eh. Oo. Iba-iba. Malay mo, sa susunod pala, ito lang yung rough days mo, pero for the next 5 to 10 years, mag-enjoy ka na, di ba? Ano din, tsaka dagdag lang din, parang okay lang din naman na ma-pressure ka. Of course, tao ka lang din naman na nakakaramdam ng As feelings long as and it's emotions. good pressure. Try mo na good pressure as much as possible. Pero, dapat you should know in yourself na this is just pressure for now and may good things that are coming Oo. your way. Dapat maging positive ka and you trust in yourself. I-manifest mo. Oo. May friend tayo actually nag-manifest siya, tignan mo. Parang sumakses na rin siya sa life. Si Jason. Si Jason. Shoutout kay sa aming friend na Jason yan. Ayan, ang dami na nating nasabi, Yes. bestie. Okay. And before we say goodbye, i-reveal muna natin yung meaning ng slang of the day na posted kahapon on the Radyo Agri 90.1 Facebook page. First, we will be reading the comments kung paano ba ginamit ng ating mga besties ang SOTD natin. Ayan. So, ito na nga Ano? ang old or traditional meaning at use niya. Definition niya is burnout is a state of physical, mental, and emotional exhaustion caused by prolonged stress or overwork, especially in one's job or profession. Ayan, yung samples nito ay after working 12-hour shifts for months, the nurse experienced burnout and had to take a leave of absence. And second naman na example natin is the company started wellness programs to prevent employee burnout.
And third naman, his passion for teaching faded due to years of overwork and burnout. Yun pala yung old news niya. Oo. So, work lang siya. Oo. And according sa comments natin, basahin natin sa Oo, sige. Sabi nga ta sila. ni Ate Jonah Paulo, burn that out. Wow. Ano? Ang galing mo doon ate. Parang exercise lang. Diba? Burn that fat. Parang Oo. ganun siya. At si Angel Vergara naman, burn this way. Ah. Sobrang witty mo dyan ni. I'm beautiful in my Lady ways. Gaga ka dyan. Ate, yun nga, kung may old and traditional use siya, sa Gen Z naman, ang burnout ay nag-expand na siya beyond the workplace. It's now used to describe overall exhaustion from constant productivity, social pressure, digital overload, or emotional strain, not just from formal jobs. Okay. Sample sentences niya, I haven't even started my 20s and I'm already feeling burnout from school and adulting. In life, in general. Oo, Burnout in life. Hindi lang jobs, Oo. diba? Sabi naman sa second, social burnout is real. I just want to stay offline for a week. Yes. Pagdating din pala sa yes, sabi ni Mike. Meron din kasi tayong Relevant. gantong face talaga eh. Oo. And lastly, sabi, I love my job, but constant hustle culture has me in my burnout era. Burnout era. Yes. So, pag ginagamit ng Gen Z ang burnout, It's not work hindi lang necessarily. work. So, lahat na. Lahat na, burnout ka general. na sa lahat. Burnout sa buhay. Pagod na pagod na. Yan. Ayan. Yun yung mga examples ng burnout for the Gen Zs. Ayan. And that is it for today's episode about mental health for Gen Z. Thank you for listening and tuning in. We hope nakarelate kayo. Tell us your thoughts about today's topic by filling out our Google form. Gusto namin marinig ang stories nyo. Until the next one, this has been your bestie, Mai. Yes, and this has been Akin. You were tuned into 4 Reels, where Gen Z gets real. See you again next Wednesday, only here on Radio Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan. Ayan, hindi kasi meron lang akong i-add pala. Ano yun? Yung susunod na kanta natin, pinag-isipan ko pa to para sa mga... Ay, okay. Shout out daw kay Kuya Jebong pala. May pahabol pa si Oo. Mai. Hindi, I mean yung kanta na susunod na isusunod natin, yun yung kanta na para sa mga burnout friends. natin. Relevant Oo, siya. Relevant. And, introduce mo. Ito ay... ito ay You're on Your Own Kid by Taylor Swift. Kasi mag-isa lang naman talaga Oo. tayo sa live. Okay, yun lang. Bye-bye! Bye!